Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 261 Mandirigma na Hari, Conrad. Hindi naramdaman ni Marshal na mapilitan siyang bigyang katwiran ang sarili sa kanya. Matindi ang pagkamuhi niya sa mga babaeng umaarte na mas matalino sila kaysa sa iba, palaging sinusubukang ipatupad ang kanilang mga paniniwala sa mga nakapaligid sa kanila. Ang mga babaeng ito ay matigas ang ulo na tiningnan ang kanilang buhay bilang ang perpektong pamantayan, pinapuna ang mga desisyon ng iba sa pamamagitan ng kanilang makitid na lente ng katwiran. Nabigo silang kilalanin na kung hindi tunay na nararanasan ang buhay ng ibang tao, paano nila mauunawaan ang kanilang mga hamon. Ang isang tao na kulang sa pangunawa at empatiya para sa mundo sa kanilang paligid ay, sa asensya, pinahihirapan ng isang anyo ng kamangmangan. Kung hindi dahil kay Marissa at Brenda, ang flight attendant na ito ay magiging isang maikling engkwentro sa karamihan. Bagamat mayroon siyang kaunting apela, hindi ito sapat upang makuha ang interes ni Marshal. Ang kanilang pagkikita ay nagkataon lamang. Wala siyang nakitang punto sa pag-aaksaya ng kanyang hininga sa pagtatanggol sa sarili sa kanya. Hindi mo ba naisip na parang walang hiya ang sinabi mo? Tinanong ni Allison si Marshal, na hindi sumusuko sa kanyang pagtugi sa kabila ng kanyang maliwanag na pagwawalang bahala. Isipin mo kung ano ang gusto mo. Nagkibit balikat si Marshal, tinangka siyang lampasan at magpatuloy sa kanyang paglalakad. Habang lumalayo siya, lalo lang lumaki ang pagkadismaya ni Allison. Masyado ba siyang natatakot na harapin ako, sinusubukang takasan ang awkwardness. Isang nakakagigil na tawa ang pinakawalan niya, na mas lalo pang naiinis sa kanya. Ang nagsimula bilang potensyal para sa isang relasyon ay naging walang anuman kundi pagkabigo. Kung tunay kang lalaki, maipapakita mo ang iyong halaga sa pamamagitan ng iyong sariling kakayahan. Hindi sa paghingi ng kaunting dolyar sa isang matandang babae. Gaano man siya kalakas, mayaman, o galing, nakakaawa ang ginagawa mo. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na tumayo sa 4 na thugs mula kay Demberoa sa eroplano. Bakit hindi mo maipakita ang parehong katapangan kapag nahaharap sa aking mga tanong? Sa iyong mga kasanayan, maaari mong makamit ang gusto mo sa iyong sarili. Bakit yumuko sa gayong kaiyahiyang pag-uugali? Hindi na kayang tiisin pa ang pagiging dismissive ni Marshal, hinabol siya ni Allison, na pinahintulutan ang kanyang pagkabigo na damaloy. Hinarap ni Marshal ang galit na si Allison, umiling-iling bilang pagbibitiw. Tapos ka na ba? Nasabi ko na kung ganyan ang tingin mo sa akin, then that's your reality. Wala akong kaugnayan sa iyo, kaya bakit kailangan kong magpaliwanag? Tabi ka. Natigilan si Allison sa pagmamataas at malamig na ugali ni Marshal. Walang hiyang tao. Umaasa siya sa iba, ngunit mayroon pa rin siyang lakas ng loob na kumilos ng higit na mataas. Bitbit ang isang malita, pumasok si Marshal sa isang bangko sa Chinatown. Nagdeposito siya ng 300,000 sa account ni Marissa. Pagkalabas ng bangko, nagtungo siya sa Dreamscape Bar sa katimugang bahagi ng Chinatown. Sa paglakad ng maayos na linya sa loob ng maraming taon, nanlamig at nanlamig ang puso ni Marshal. Gayunpaman, ang pag-iisip lamang ng Dreamscape Bar ay nagdulot ng init na nagpapalambot sa kanyang matigas na kilos. Habang naglalakad siya sa Chinatown, na naliliwanagan ng gininto ang sinag ng papalubog na araw, binaha siya ng mga alaala ng inosenteng ngiti ni Ana noong 7 taon na ang nakalipas. Ang taong iyon ay puno ng enerhiya ng kabataan. Si Marshal ay hindi pa nasilo sa pang-akit ng nightlife o makamundong kasiyahan. Ang isang matamis, inosenteng pag-ibig ay halos tinukoy ang kanyang kabataan. Ang mga alaalang iyon ay nakaukit sa kaibuturan ng kanyang puso, nakakapreskong parang bukal ng bundok na dalisay at walang bahid. Kahit gaano pa siya kalayo ay hindi niya makakalimutan. Ang Dreamscape Bar ay hindi kabilang sa mga upscale entertainment spot sa Chinatown. Ang mid-range na establishment na ito ay hindi nagtatampok ng mga mamahaling bote ng Lafite o magarbong palamuti. Dahil dito, ang sahod para sa mga empleyado ay malayo sa mapagbigay. Gayunpaman, sa hindi mapagpanggap na bar na ito nakilala niya ang babaeng mag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa kanya.
Nakasuot siya ng isang mabulaklak na damit, kasama ang kanyang sariwang maikling buhok na perpektong naka-frame sa kanyang mukha. Mula sa malayo, halos makita ng isa ang liwanag, nakakapreskong amoy ng kanyang kabataang enerhiya. Noong panahong iyon, 14 na taong gulang pa lamang si Marshall. Kamakailan lang ay nanirahan siya sa bahay ni Marissa at kumuha ng trabaho sa bar para mag-ambag sa mga gastusin sa bahay. Dito niya nakilala si Anna, isang batang babae na 13 taong gulang. Buong pusong naniniwala si Marshall na si Anna ang pinakamagandang babae sa universo. Ang matamis na alaala na iyon ay nag-alab ng isang kislap sa loob niya, isa na mahirap niyang patayin. Saan man siya dinala ng buhay o ang mga kakilakilabot na kanyang nasaksihan, ang masigla, maningning ng ngiti ni Anna ay nanatiling nakaukit sa kanyang puso, na pumukaw sa pinakamatamis, pinaka-inosente na mga sandali ng buhay. Salamat sa mga alaalang ito, pagkatapos ng bawat marahas na pagtatagpo, ang kanyang malamig na puso ay nakakapit pa rin sa isang kurap ng init. Habang lumilipas ang mga taon, ang imahe ng ang sariwang floral na damit na iyon ay kumupas sa antas background, ngunit ang matagal na damdamin ng kanyang kabataan dala pa rin ang kakanyahan ng panahong iyon. Corrid ang lumipas ang 7 taon, Ana. Nasaan ka ngayon? Ayos ka lang ba? Kung hindi dahil sa paglalakbay na ito sa Terra Nova at pagbisita sa Sopas Restaurant ni Marissa, maaaring hindi na nagkaroon ng lakas ng loob si Marshall na balikan ang maalikabok na alaala noong taong iyon. Pag-alagala sa Chinatown, sumulong si Marshall, na nakita ang katamtamang Dreamscape Bar sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, lamambot ang kanyang puso sa hindi inaasahang pagkakataon. Matapos ang lahat ng pagdanak ng dugo na kanyang nasaksihan, naniwala siyang naging bato ang kanyang puso. Gayunpaman, ang walang kabuluhang mga araw ng kanyang kabataan ay nagbigay daan sa kanya na makaramdam ng init mula sa panahong iyon. Ang mga ginintoang sinag ng paglubog ng araw ay nagbigay ng malabo, madilim na ningning sa mga lumang kalye ng Chinatown. Pinagmasdan ni Marshall ang kumikislap na neon sign sa itaas ng bar, ang mga pagod na letra nito ay kumikinang pa rin sa mga alingaw-ngaw mula 7 taon na ang nakakaraan. Isang pamilyar na sensasyon ang umusbong sa loob niya. Ilang taon na ang nakalipas mula nang maramdaman niyang kumikilos ang kanyang puso sa ganoong paraan. Biglang binasag ng malakas na halakhak ang huling labi ng katahimikan sa hangin ng gabi. Inis na sinundan ni Marshall ang ingay hanggang sa entrance ng bar. Pinalibutan ng isang grupo ng mga ruffians ang isang mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki, itinulak siya sa paligid. Conrad, hindi mo ba sinabi na isa ka sa pinakamahirap na mersenaryo sa Friday Kana noong araw? Ang bulong-bulungan ay maaari mong alisin ang isang buong koponan ng mag-isa. So, paano ka napunta dito, naghahain ng inumin sa tambakan na ito? Hahaha. 3 taon na lang, tignan mo ngayon kawawa ka na lang, haha. Nang mawala ang huling sinag ng paglubog ng araw, bahagyang napangiwi si Marshall. Ang nakasisilaw na mga ilaw ng neon ay biglang kumikislap, na nagbibigay liwanag sa maingay na grupo ng mga tulisan sa labas ng Dreamscape Bar. Kabilang sa kanila ang isang kalbong lalaki. Natatakpan ng mga tato, kasama ang ilan. Mga alipors, itinulak ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napapikit si Marshall, nakikiramdam. Isang pakiramdam ng pamilyar sa lalaki. Mabilis siyang naglakad patungo sa bar. Habang papalapit siya, nakita ng magulong mga ilaw ang lalaki, ang kanyang ulo ay nakayuko sa katahimikan. Ang kanyang manipis na buhok at pagod na mukha ay nagpapakita ng mga palatandaan ng isang buhay na dati ay masigla, ngunit ang kanyang mapurol at walang buhay na mga mata ay hindi nagpakita ng emosyon. Tumigil si Marshall sa paglalakad. Conrad Duran. Anong ginagawa niya dito? Ang dating makapangyarihang Warrior King ay lumubog sa ganoong kalaliman. Sa edad na 17, kara-rating lang ni Marshall sa Friday Kana. Binigyan siya ni Old Fred ng misyon na iligtas ang isang tao. Kahit na nahasa niya ang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban sa ilalim ng patnubay ni Old Fred, ito ang una niyang natikman ng tunay na kalupitan, na iniwan siyang nanginginig. Sa misyon na iyon, nakatagpo niya ang isang lalaking demberoa na nagngangalang Conrad,
isang haring mandirigma na may halos 8 taong mersenaryong karanasan. Anong nangyari kay Conrad? Sa kanyang mga kakayahan, paano niya hahayaan ang kanyang sarili na mapahiya ng grupong ito ng mga taunan? Kabanata 262 I'm Your Worst Nightmare. Malinaw na naaalala ni Marshall ang napakasakit na misyon ng pagsadyap. Ang pangkat ay binubuo ng 7 indibidwal, bawat isa mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang internasyonal na mersenaryong organisasyon. Pagkatapos ng 3 nakakapagod na araw ng pakikibaka, tanging sina Conrad at Marshall na lang ang naiwan na nakatayo. Nakalaban nila ang 30 sinanay na mga espesyal na puwersang mersenaryo. Bawat isa ay may mga kasanayan sa pakikipaglaban na maaaring magbuwag sa isang armadong batalyon. Ang mga posibilidad ay tila hindi malulutas. Ipinagtapat sa kanya ni Conrad na ito na ang kanyang huling misyon. Balak niyang umuwi pagkatapos, na nakipaglaban upang matiyak ang isang mas magandang buhay para sa kanyang ina at kapatid na babae. Ang kanyang desisyon na mabuhay at tapusin ang misyon ay hindi natitinag. Sa huli, nagtagumpay sila ni Conrad na palayasin ang mga puwersang panseguridad ng kalaban, na nagwagi. Sa labanang iyon, nag-iisang pinabagsak ni Conrad ang mahigit 20 mersenaryo. Si Marshall ay labis na namangha sa kanyang nakamamatay na kakayahan. Pagkatapos, iniwan ni Conrad si Friday Cana at bumalik sa Demberoa. Hindi na siya nakita ni Marshall. Sa mahabang panahon, halos nakalimutan na niya ang kasamang nakipaglaban sa tabi niya sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Hindi niya akalain na muli niya itong makakaharap. Ngayon, sa labas ng Dreamscape Bar, mayabang na pinapahirapan si Conrad ng isang lalaking may tato at ilang thug. Ang dating makapangyarihang haring mandirigma ngayon ay kahawig ng isang walang kaluluwang estatwa, manhid at tahimik, ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagkatalo. Ang suot niyang bartender uniform ay nagtataglay ng dumi at mga bakas ng paa ng mga nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, patuloy na binigkas ni Conrad ang karaniwang mga parirala ng kanyang trabaho. Mga Ginoo, mangyaring pumasok sa bar. Hinihiling ko na iwasan ninyo ang paglikha ng gulo sa pasukan, dahil maaaring makagambala ito sa ibang mga parokyano. Salamat sa inyong pag-unawa. Bumungis-ngis sa tawa ang lalaking may tato. Conrad, nagmamakaawa ka ba sa akin? Mabuti. Gumapang ka lang at gumapang sa pagitan ng aking mga binti, at hindi kita guguluhin ngayon. Halika, lahat. Tingnan mo ito. May espesyal na performance ang Dreamscape Bar ngayong gabi, mas mahusay kaysa sa anumang strip club. Hahaha. Tahimik na pagmamataas ang tawag ng lalaking may tato sa mga dumadaan. Tingnan mo ang taong ito. 3 taon na ang nakalilipas, bumalik siya mula sa ibang bansa, na ipinagmamalaki ang kanyang mga pagsasamantala bilang isang mersenaryo sa Friday Cana. Kinabukasan, tinulungan niya akong ibagsak sa kalyeng ito ang mga pulis. Pinagbintangan niya ako bilang isang nagbebenta ng droga. Dahil dyan, nakatanggap siya ng award mula sa Terranova Police Department. Siya ay pinarangalan bilang isang modelong mamamayan ng Terranova. Kinuha pa nila siya bilang isang hindi opisyal ng narcotics. By all rights, dapat hero siya dito. Pero tignan mo siya ngayon. Hahaha. Paano siya napunta sa ganito? Nagtatrabaho bilang isang doorman sa tambakan na ito. Sa tingin mo ba ay malaking bagay ka sa pagtulong sa mga pulis na mahuli ako? Lumabas ako pagkatapos ng ilang araw at maganda pa rin ako. At ikaw? Nakastalk sa kama ang kawawang ina mo, hindi makabayad sa pagpapagamot. Hahaha. Ate mo, ang gandang sisiw na yan. Wag na nga tayo dun. Hahaha. Hinampas ng may tato na lalaki ang nakababang ulo ni Conrad, natawanan ng mga kaibigan niya. Nanatiling nakayuko si Conrad, isang lamig na nagmumula sa kanyang walang buhay na mga mata. Ang kanyang matanda at mapagpakumbaba na mukha ay kumikibot habang nakikipaglaban upang mapanatili ang kanyang kalmado. Nakakuyom ng ilang beses ang nanginginig niyang mga kamao bago siya nag-aatubili na pinakalma ang mga ito. Grovel at gumapang. Ang kalbong lalaki ay sumigaw, ang mga binti ay nakabukaka sa pagmamataas. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo kayang panatilihin ang trabahong ito.
Sa kakarampot na sweldong yan, malamang na magutom ang kawawang ina mo bago siya mamatay sa sakit. Hahaha. Ang nakakuyom na kamao ni Conrad ay tuluyang nalaglag muli. Sa labas, napansin ni Marshall ang lamig ng mga mata ni Conrad sa ilalim ng magulong pagkutitap ng mga ilaw. Gag-apang ka ba o hindi? Wala akong oras maghintay. Itinaas ng may tato na lalaki ang kanyang kamay at dinala ito sa nakayukong ulo ni Conrad. Matthew, sobra na. Ilang waitstaff mula sa Dreamscape Bar ang humakbang upang ipagtanggol si Conrad. Tinulungan lang ni Conrad ang mga pulis para arestuhin ka dahil nagkataon na nasa maling lugar siya sa maling oras. Kung hindi mo pinilit ang mga babaeng iyon sa pagbebenta ng droga at nauwi sa gulo, hindi na niya kailangang pumasok. Among those girls is Conrad's sister. You're nothing but a pack of savages. Bang! 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 Bago pa makapagpatuloy ang waiter, sinipan ni Matthew Beckett ang isa sa kanila, dahilan upang siya ay nakahandusay sa lupa. You pathetic loser. Sino sa tingin mo, nakikipag-usap pabalik sa akin? Ang grupo ni Matthew ay sumulong, humawak ng mga pamalo at naglunsad ng isang malupit na pag-atake sa mga batang tauhan. Dahil sa sobrang dami at nalulula, ang Katie-wala ay nagkaroon ng maliit na pagkakataon laban sa mga thug na armado ng mga pamalo. Hindi nagtagal at marami sa kanila ang napahiga sa lupa. Tapusin mo sila. Akala mo kaya mo. Kausapin mo ako. Humihingi ka ng sumigaw, nagtuturo. Gulo. Sa nahulog na tauhan, nanginginig sa galit ang kanyang malabong mukha. Nag-aalangan, humakbang pasulong si Conrad, pamwesto ng mapanghamon sa harap ng mga tulisan. Itinaas niya ang kanyang braso para harangan ang isang swing mula sa isa sa kanilang mga club. Saglit na huminto si Matthew at ang kanyang barkada, ang pagtataka ay bumungad sa kanilang mga mukha nang ihinto nila ang kanilang pag-atake. Matthew, huwag nating ilabas sa kanila ang mga frustrations natin. Bata pa lang sila, sabi ni Conrad, hindi natitinag ang boses. Conrad, hindi pwede. Isang taon na ang nakakaraan, at naaalala ko pa rin ang ginawa mo. Ngumisi si Matthew, gumalaw. Sinasampal ang mukha ni Conrad. Nabibilang sa find novel. Maliban na lang kung gumapang ka sa pagitan ng mga paa ko ngayon, hindi pa ito tapos. Huwag mo nang isipin na manatili sa Chinatown pagkatapos nito. Kunin mo ang walang kwentang nanay mo at magwala. Naningkit ang dugong mga mata ni Conrad, ang kanyang pagod na mukha ay lumibot sa sakit. Nanginginig ang kanyang mga kamao sa halos hindi mapigil ang galit. Sa buong 30 segundo, ang apoy ng galit sa mga tingin ni Conrad ay lumabo. Ang malupit na mga katotohanan ng buhay at ang kalupitan ng sangkatauhan ay dumurog sa tindi ng dati niyang mabangis na espiritu. Nawala ang lahat ng pananalig at pag-asa na mayroon siya. Upang iligtas ang kanyang ina, upang mabuhay, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tiisin ang kahihiyang ito. Kung makakapagtrabaho siya ng 6 na buwan pa lang, sapat na ang kailangan niya para sa operasyon niya. Ayaw na niyang magdulot pa ng gulo. Ang gusto lang niya ay itago ang kanyang ulo at kumita ng maliit na sweldo para maibigay ang paggamot na kailangan ng kanyang ina. Sobra bang humiling ng ganoong simpleng panaginip? Nakipaglaban si Conrad sa kanyang mga iniisip. Naunawaan niya na kapag sinaktan niya si Matthew, mawawalan siya ng pagkakataong kumita ng pera sa Chinatown. Ang kanyang ina, na nakahiga sa kama sa ospital, ay mawawalan ng pagkakataong humingi ng tulong. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang kanyang mga paa, at namumuo ang kahihiyan sa kanyang mga mata. Para sa kanyang ina, para mabuhay, ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-daang yumuko ang kanyang mga tuhod. Bigla siyang binuhat ng isang pares ng malalakas na kamay. Conrad, ikaw ang dating mandirigma na hari ng Friday Kana. Paano ka magugulo sa mga hamak na ganito? Iminulat ni Conrad ang kanyang mga mata sa gulat, tinitigan si Marshall na hindi makapaniwala. Marshall, paano ka napunta dito? Sino ka para manghimasok sa negosyo ko? Sigaw ni Matthew na galit na nakaturo kay Marshall. Ngumisi si Marshall, bahagyang kumikibot ang labi. Ako ang iyong pinakamasamang bangungot. Sinipa niya papunta sa hita ni Matthew. Sa nakakasakit na langgitngot, umalangaw ang matinding hiyaw ni Matthew sa harap ng Dreamscape Bar.
Kabanata 263 I'll call the cops. Nakahandusay si Matthew sa lupa, nabasag ang kanyang binti, nakaukit ang sakit sa kanyang mga tampok. Patayin mo siya. Ano pang hinihintay mo? Ituloy mo na yan. Nabalik sa realidad ang kanyang mga kawatan at tumakbo papunta sa kanilang sasakyan, humahawak ng mga kutsilyo habang pinapalibutan nila si Marshall. Maingat na nakaposisyon sa harap ni Conrad, nag-alok si Marshall ng isang nakakapanatag na tapik sa kanyang balikat, tahimik ngunit nakasuporta. Naglabas siya ng wet wipe. Nanginginig si Conrad, hinawakan ang palso ni Marshall sa takot. Marshall, hindi. Nakilala niya ang malamig na senyales. Laging ganito ang ginagawa ni Marshall bago kitilin ang buhay. Sa kanilang nakaraang misyon, naobserbahan ni Conrad si Marshall na naglilinis ng kanyang mga kamay gamit ang basang panasan bago ang pagpatay. Ngayon, maliwanag na handa si Marshall na ilabas ang kanyang galit. Marshall, ayoko ng ganito. Nasa Terra Innova ang aking ina. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng tahimik at normal dito. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, itinapon ni Marshall ang basang pamunas sa kanyang balikat. Sa isang mabilis at malakas na sipa, nagpadala siya ng ilang mga thug na bumagsak sa lupa sa labas ng Dreamscape Bar. Napaatras si Matthew at ang kanyang mga tauhan, nanlalaki ang mga mata sa takot habang nasaksihan nila si Marshall na papalapit na may walang humpay na kumpiyansa. Naghiyawan ang mga tao sa labas ng bar, lalo na ang mga dalaga, nagniningning sa paghanga ang mga mata. Sino ang lalaking ito? Ang galing niya. Bulong nila sa isa't isa, natataranta na hindi pa nila siya nakakaharap. Dumiretso si Marshall sa harap ni Matthew, na sumenya sa likod niya. Grovel and beg Conrad for mercy. If you do, I'll let you go. Nagtakip ng ngipin si Matthew, mahinang ungol ang boses. Who the hell do you think you are? Do you know who I? Walang sabi-sabing bumaba si Marshall ng marahas sa nasugatang bahagi ng binti ni Matthew, na walang awa na inikat ang paa. Umalis ka na sa akin. Gagawin ko I'll go beg for mercy. Just let me go. Napasigaw si Matthew sa matinding paghihirap, na umaagos ang mga luhas sa kanyang mukha. Yuyuko ako at magsusumamo sa kanya, tumigil ka lang. Saka lamang itinaas ni Marshall ang kanyang paa. Dahil sa pagkataranta, hinanap ni Matthew ang kanyang telepono. Hindi kita hahayaang makatakas dito. Bago pa siya makatapos ay hinawi ni Marshall ang kanyang buhok at isinubsob ang mukha sa lupa. Thud! Umalangaw-ngaw ang nakakasakit na tunog ng magpakawala si Matthew ng nakakadugong sigaw. Malayo pa ito matapos. Kung hindi pa nakiusap si Conrad kay Marshall na iligtas sila, matagal na nilang hinarap ang mga masasamang iyon. Hindi mapakali si Marshall na mag-aksaya ng hininga sa gayong karumihan. Para sa kanya, ang bawat sandali na humihinga ang mga hayop na ito ay nakakaubos ng mga mapagkukunan. Hindi pinapansin ang kalagayan ni Matthew, ipinagpatuloy niya ang pagbagsak ng kanyang ulo sa walang patawad na lupa. Naging magulo ang mukha ni Matthew, at tuluyan na siyang nabasag. Okay. Hinding-hindi na ako utol sa gusto mo. I'll go beg for Conrad's forgiveness right now. Saka lang binitawan ni Marshall ang hawak, naglabas ng tissue para linisin ang mga kamay bago itinapon sa dagwang mukha ni Matthew. Gawin mo na agad. Wala akong oras na sayangin. Mariing tumanggo si Matthew. Oo, gagawin ko. Tinulungan siya ng kanyang mga alipores na makatayo at kinaladkad siya patungo kay Conrad, kung saan siya napaluhod, nagmamakaawa. Isang pagod na buntong hininga ang pinakawala ni Conrad. Sige lang. Magwala ka. Hinaway-kaway ni Marshall ang kamay niya. Sa utos ni Marshall, dali-dali siyang itinulak ng mga tauhan ni Matthew papasok sa isang kotse at mabilis na umalis. Lumapit kay Marshall ang ilang staff ng bar, bumungad sa kanilang mga mata ang pasasalamat. Salamat, Ginoo. Isang mahinang ngiti ang isinukli ni Marshall, tinapik si Conrad sa balikat. Let's head inside, Conrad. It's been a while. I'm sure marami kang ibabahagi. Nag-alinlangan si Conrad. Marshall, shift ko na. Hindi mahalaga. Nagkibit balikat si Marshall, sumenyas sa staff. Tutulungan ka nila. Sure thing.
Conrad, nandito ang body mo. Pumasok ka na para uminom at makibalita. Ang mga tauhan ay masigasig na naghihikayat. Pilit nang umiti si Conrad at tumango. Let's go, Marshal. Hindi ko akalain na masasalubong kita sa Terra Nova. Saglit siyang pinagmasdan ni Marshal, baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Noong nagretiro ka sa taong iyon, dapat ay bumalik ka na may dalang disenteng halaga ng pera. Ano ang nangyari mula noon? And find novel. Kumunot ang noo ni Conrad, halata sa kanyang titig ang pagod. Nahulog ang kapatid ko sa droga. Naubos ko na ang ipon ko at nanghiram ng malaki sa mga loan shark. Tapos yung kapatid ko, namatay siya. Kung hindi dahil sa aking ina na nakahiga sa kama, paralisado at naghihintay ng paggamot. 2. Pumasok tayo sa loob at mag-usap, mahinang pagsingit ni Marshal, binigyan ng nakakaaliw na tapik ang balikat ni Conrad. Ayaw na niyang makarinig pa. Alam niya na kung si Conrad. Nang walang harang sa mga talento sa responsibilidad, lipulin sana niya ang bawat nagbebenta ng droga sa Chinatown ng Terra Nova. Walang paraan na papayag siyang itulak siya ng mga mababang buhay tulad ni Matthew. Nang makapasok na sila sa bar, sinuri ni Marshal ang staff. Wala sa mga pamilyar na mukha mula 7 taon na ang nakalilipas ang naruroon. Order si Conrad ng ilang inumin at dinala si Marshal sa isang mas tahimik na booth na nasa silangang bahagi ng bar. Nagtatrabaho ka pa ba bilang isang mersenaryo? Tanong ni Conrad. Pagkakuha ng inuming inalok sa kanya ni Conrad, umiling si Marshal. Hindi na. Wala akong laman sa plato ko ngayon. Mag-focus tayo sa iyo. Huminga ng malalim si Conrad. Pagkabalik ko mula sa Friday Kana noong taong iyon, gusto kong manirahan sa isang normal na buhay kasama ang aking ina at kapatid na babae. Hindi ko inaasahan na ang lahat ay magiging ganito. Noong una, nagbukas ako ng isang maliit na bar. Ang negosyo ay disente, at ang buhay ay komportable. Maganda ang kalagayan ng aking ina at kapatid pagkatapos ng aking pagbabalik. Ngunit ang aking kapatid na babae, si Cheres, ay nahuli sa pagkagumon. At sa huli, siya ay namatay. Kung nagkataon, pumunta ako sa isang bar kasama ang isang kaibigan at nakita ko si Matthew na nagbebenta ng droga sa mga customer. Hindi, pinipilit niya silang bumili ng droga. Kasama ang kapatid ko sa mga pinilit niyang gamitin. So, tumawag ako ng pulis para tulungan siyang mahuli. Ayon sa mga batas ni Demberoa, ang mababang buhay tulad ni Matthew ay hindi dapat makatakas sa parusa. Pero wala pang isang araw, nakalaya na siya sa kustodiya. Iginiit pa ng pulisya na regular na inumin at pagkain lamang ang inihain ni Matthew, hindi droga. Tapos, makalipas ang 3 araw, biglang namatay ang kapatid ko. Pagdating ko sa pinangyarihan, nakita ko ang kanyang mga sunog na labi. Napagpasyahan ng pulisya na siya ay nag-hallucinate dahil sa paggamit ng droga at hindi sinasadyang nag-apoy ng gas, na humantong sa kanyang kamatayan. I've never accepted that explanation. I went to the precinct several times, pero wala silang sagot. Sa kalaunan, kinuha ko ito sa aking sarili na mag-imbestiga, nagtanong sa ilang mga batang babae na kasama ng aking kapatid na babae. Ang ilan ay nagsabi na hindi nila siya nakita noong araw na iyon, habang ang iba ay nawala. Palagi akong naniniwala na sa likod ng hamak na tulad ni Matthew ay may mas malaking network ng droga. Lumayo ka sa amin. Isang kaguluhan ang sumabog mula sa timog na bahagi ng bar, na nakagambala sa kwento ni Conrad. Isang matapang na lalaki mula sa Draconia, na may maitim na kutis at may kantab na kalbo ang ulo, ang nakatayo sa madilim na bar. May kasama siyang lalaking may tungkod si Matthew, ang nasugatan ni Marshal. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Kung nandito ka, naghahanap ka ng magandang panahon sa mga lalaki, kaya wag ka nang mag-inosente. Iakyat mo yang 2 babae na yan. Magwala ka. Kung patuloy mo kaming iniistorbo, gagawin ko. Tawagan ang mga pulis. Allison, aalis na kami. Isang boses ng babae ang bumasag sa ingay na nakaagaw ng atensyon ni Marshal. Brenda. Kasunod ng ingay, nakita ni Marshal sina Allison at Brenda na tinutulak at pinalibutan ng grupo. Kabanata 264 na gusto mo bang tapusin kita?
Nakatayo si Conrad na nagyelo, ang kanyang kamay ay nakabitin sa hangin habang hawak-hawak ang kanyang inumin, pinapanood ang eksenang lumaganap sa kanyang harapan. Nararamdaman ni Marshall ang panloob na salungatan na umiikot sa loob ng dating Warrior King ng Friday Kana. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tuluyang bumangon si Conrad. Sumunod naman si Marshall, ipinatong ang isang umaaliw na kamay sa balikat ni Conrad. Ako na ang bahala dito. Marshall, ikaw. Umiling si Conrad, halata sa mukha niya ang pag-aalala. Mag-low profile ka lang habang nasa Chinatown ka ng Terra Nova, payo ni Marshall. Ang tila kalmado sa ibabaw ay kadalasang nagtatago ng mga seryosong issue. Ayokong madamay ka dito at masaktan ng dahil sa akin. Marshall, umalis ka na talaga. Kaya kong harapin ang sarili kong mga problema. Marahang itinulak ni Marshall ang kamay ni Conrad. Kailangan kong madamay dito. Magsasalita pa sana si Conrad nang makita niya ang matinding determinasyon sa mga mata ni Marshall. One of those girls is my sister, Brenda. Natigilan si Conrad, na puno ng kalituhan ang kanyang ekspresyon. Tumira ako sa Terra Nova 7 taon na ang nakakaraan. Kinuha ni Marshall ang isang napkin sa mesa, pinunasan ang kanyang mga kamay, saka nagkibit balikat. Nagtrabaho pa ako sa Dreamscape Bar na ito. Pero, kumunot ang noo ni Conrad sa pag-aalala. Marshall, hayaan mo akong hawakan ito. Ang mga ito ay hindi lamang basta-basta na mga thug. Mayroon silang kaugnayan sa Grimwolf Crew, ang lokal na gang sa Chinatown, babala niya. Nakita mo ba ang pandak at pandak na lalaki na iyon? His name's Drew Riggs, one of the men working for Adrian Howler, the leader of the Grimwolf Crew. Kung tatawid ka sa kanya, mabubunot ka ng lahat ng klase ng problema. No worries. Grimwolf Crew lang, confident na sagot ni Marshall habang humahakbang patungo kay Brenda at sa iba pa. Naikuyom ni Conrad ang kanyang panga, umaasang muling isa sa alang-alang ni Marshall. Ang Grimwolf Crew ay sinusuportahan ng pinakamalaking sindikato ng Chinatown, ang Harlows, na nangangahulugang ginagawa nila ang pagbid ng mga Harlow. Ang Harlows. Umalangaw-ngaw si Marshall, bakas sa boses niya ang pagkilala. Iminungkahi ng mga alingaw-ngaw na si Anna ay maaaring maging tagapagmana ng Harlows. Sa pagkakataong iyon, patuloy na hinaharas ni Drew at ng kanyang mga kawatan si Brenda. Walang oras na sayangin, kaya binilisan ni Marshall ang mga hakbang. Wala akong pakialam sa Grimwolf Crew o sa mga Harlow. Kapatid ko si Brenda, at hindi ko hahayaang takutin siya ni Drew. Kailangan kong pumasok. Kung hindi atras ang Grimwolf Crew, then fine. I'll take them down. They're just a small-time crew anyway. Pinagmamasdan ni Conrad ang umaatres na figure ni Marshall na may kisap-matang pagmamalaki sa kanyang dibdib, na parabang ni-revive niya ang matitinding labanan ni Friday Kana. Kayong dalawang maliit na padyak sa tingin mo ay matatanggihan mo ako. Babayaran kita. Sigaw ni Drew sabay hampas sa mukha ni Allison. Pinandilatan niya sila ni Brenda, nag-aapoy sa galit. How dare you ruin my fun? Alisin mo sila. Agad silang sinunggaban ng isang pares ng mga thug mula sa Grimwolf Crew, kinaladkad sila patungo sa hagdanan. Lumaban si Allison at sumigaw, hindi mo ito magagawa sa sikat ng araw. Nasaan ang security ng hotel? Saan ka nagtatago? Ipapaalam ko sa iyo na isa akong flight attendant para sa Draconia Southern Airlines. Tumigil sandali si Drew, saka humagalpak ng tawa. Draconia Southern Airlines. Hahaha. You think that means anything here? Akala ko kasama ka sa Phoenix Vanguard, hahaha. Just behave, at wala kang problema. Kung hindi, maghintay. Isang medyo may edad na lalaki ang sumugod kasama ang security staff ng bar. Napapikit si Marshall sa madilim na ilaw ng bar. Parang pamilyar ang lalaki. Ito ay si Darren Voss, isang miyembro ng kawani mula 7 taon na ang nakakaraan, kahit na medyo mas mabigat siya ngayon. Siya ay naging floor manager ng Dreamscape Bar. Lumapit si Darren kay Drew at sa mga tauhan niya. Mr. Riggs, pakihintay. I just want to say, we're all here to enjoy ourselves. Huwag nating sirain ang atmosphere.
Iginagalang ng Dreamscape Bar ang mga kagustuhan ng bawat customer at hindi kailanman pinipilit ang sinuman sa anumang bagay. Mr. Riggs, kung ayaw sumali nitong dalawang babae, please let them go. Sa isang matalim na bitik, lumapot ang tensyon sa hangin. Ikanaway ni Drew ang kanyang mabigat na braso, naghatid ng isang matalim na sampal sa mukha ni Darren. Isa ka lang nakakaawa na manager ng bar na sinusubukang i-boss ako. Huwag kang umarte na parang hindi mo kilala kung sino ako. Affiliate ako sa Grimwolf Crew. Kung tatawid ka sa akin, I swear I'll wreck this place. Get out of my sight. Pinunasan ni Darren ang dugong tumutulo. Mula sa sulok ng kanyang bibig, ang kanyang mga mata na humihingi ng tulong habang nakatingin kay Allison at Brenda. Pagkatapos ng maikling sandali ng kawalan ng katiyakan, nagsalita siya, Mr. Riggs, pakiusap hayaan mo na sila. Are you kidding? Parang gusto kong makipag-ayos. Sipin mo siya. Sigaw ni Drew, saka brutal na sinipa si Darren sa tagiliran. Ilang alipors mula sa Grimwolf Crew ang sumugod, na nagpakawala ng sunod-sunod na suntok at sipa. Sa tingin mo kaya mong hamanin ang Grimwolf Crew sa Chinatown? Nanghihingi ka lang ng gulo. Ngumisi si Drew habang hila-hila sina Brenda at Allison patungo sa hagdan. Bitawan mo ako. Kung hindi, tatawag ako ng mga pulis. Sigaw ni Allison, ang bilis ng tibok ng puso niya habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng manager ng bar at mga security staff, na umaasang may papasok. Mapanuksong tinapik ni Drew ang mukha ni Allison. Sweetheart, save your breath. Marami kang oras para sumigaw mamaya. Walang darating sa Chinatown para iligtas ka, hahaha. Biglang, sa isang malakas na kalabog, pinalipad si Drew sa pamamagitan ng isang malakas na sipa, na humahampas sa rehas ng hagdan. Sino ba naman ang bumangga sa akin? Lumalabas mula sa karamihan, si Marshall. Humakbang pasulong, idiniin ang paa niya sa akin. Mahigpit sa dibdib ni Drew. Ito ay, may problema ka niyan. Ikaw ba? Gusto mo bang tapusin na kita? Natigilan sina Allison at Brenda, nagulat sila nang makita nila ang kahanga-hangang figure ni Marshall. Marshall, paano ka napunta dito? Bulalas ni Brenda, puno ng hindi makapaniwala ang boses. Napabuntong hininga si Allison, bumungad sa kanya ang isang alon ng ginhawa habang hinahabol niya ang kanyang hininga, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa halo-halong emosyon. Unti-unting napalitan ng pagkadismaya ang pagkagulat sa kanyang mga tingin. Hinatak niya ang braso ni Brenda. Brenda, huwag kang pumunta dyan. May kakaiba dito. I think they're putting on a show for US. Isang palabas. Naguguluhan na tanong ni Brenda. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Allison. Nabasa ko ang maraming mga kwento kung saan ang mga lalaki ay gumagawa ng mga dramatikong pagliligtas upang mapabilib ang babaeng gusto nila. Hindi pwedeng totoo yan. Umiling si Brenda. Nawala si Marshall sa loob ng 7 taon. Kababalik lang niya. Paano kaya niya nakilala ang sinuman sa Chinatown? Ha! With enough money, anything is possible, sagot ni Allison. Gamit ang pera ng mayamang matandang iyon para sa isang night out. Kahit iligtas niya ako, hindi ko siya igagalang. Kumunot ang noo ni Brenda. Allison, naisip mo ba kung ano ang maaaring mangyari kung hindi pumasok si Marshall? Kahit pera ng mayayamang babae ang ginagamit ni Marshall, iyon ang concern niya. Hindi niya kami sinaktan. Napag-isipan ko na. Siguro hindi naging madali para sa kanya nitong mga nakaraang taon. Ano man ang dahilan, ang katotohanan na siya ay namagitan ay nagpapakita na siya pa rin ang taong maaaring magprotekta sa akin noon. Pinandilatan ni Allison si Marshall, umiling-iling. Brenda, tumigil ka nga. Hindi ko kayang tiisin ang mga katulad niya. Maaari siyang maghanap buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling mga talento, ngunit pinili niyang makisali sa mga malilim na kalokohan na ito. Kahit na may sense of justice siya, isa lang siyang pathetic, pretty boy. Kabanata 265 Adrian Howler ng Grimwolf Crew. Pilit na bumangon si Darren sa sahig. Sa dim light ng bar, nakilala niya si Marshall. Ikaw ba yan? Marshall. Isang malamig na ngiti si Marshall, binigyan si Darren ng panatag na tapik sa balikat. Ako na.
Kanina pa. It's been 7 years. Naging bar manager ka, congrats. Isang mapait na ngiti ang nagawa ni Darren, lumipad ang tingin niya kay Drew, na nakaipit pa rin sa ilalim ng paa ni Marshall. Nahuli siya sa ganitong tensyonado na sitwasyon, nag-alinlangan siya, hindi sigurado kung paano ipagpapatuloy ang pakikipag-usap kay Marshall. Marshall, please let him go. I don't want you getting pulled into this gulo right after you've come back. Sa wakas ay nagsimula ng makabawi si Drew, desperadong sinusubukang itulak ang sarili sa sahig. Gayunpaman, ang pagtakas mula sa ilalim ng paa ni Marshall ay napatunayang isang napakalaking hamon. Sino ka sa tingin mo? Bitawan mo ako. Kasama ko si Adrian, ang pinuno ng Grimwolf Crew. Tinawid mo na ako, at hindi ka aalis ng buhay sa Dreamscape Bar. Hindi siya pinansin ni Marshall, nag-apply lang ng kaunti pang pressure. Isang nakakaiyak na hiyawan ang bumalot sa hangin sa tahimik na bar. Nagbitak ang tadyang ni Drew sa sobrang lakas. Bumalik si Marshall kay Darren. Bago pumunta dito, inakala kong nawala na ang Dreamscape Bar. Hindi ko inaasahan na makikita ko pa rin itong nakatayo sa Chinatown, o makikita ka ulit. Namilipit sa sakit si Drew, puno ng galit. Ang casual na kilos ni Marshall ay lalong nagpagalit sa kanya, na parabang wala siyang pakialam kay Drew o sa Grimwolf Crew. Matapos ang lahat ng mga taon na iyon kasunod ni Adrian, hindi niya naranasan ang gayong kahihiyan. Natagpuan niya itong isang matigas na tabletang lunukan. Mabilis na nanimbalik ang kamalayan ng mga Grimwolf Crew at sinugod si Marshall, na may mga kutsilyo. Marshall, you need to get out. I'll handle this. Udyok ni Darren, nanginginig ang boses sa sobrang pagmamadali. Nagkibit-balikat si Marshall, mukhang walang pakialam. It's fine. Iilang clueless fools lang. A good beating will quiet them down. Habang papasok ang mga Grimwolf, patuloy na nakikipag-chat si Marshall kay Darren, walang kahirap-hirap na pinatumba ang bawat umaatake sa isang mabilis na suntok. Sa ilang sandali, ang sahig ng bar ay nagkalat sa mga miyembro ng Grimwolf Crew. Patuloy na namimilipit si Drew sa hapdi sa ilalim ng paa ni Marshall. Sa panunood ng mga kahangahangang husay ni Marshall, naramdaman ng mga dating bastos na thug na mabilis na sumanggaw ang kanilang kumpiyansa. Alam na alam ni Matthew at ng iba pa na nakatago sa likuran ang reputasyon ni Marshall. Ngayon, nasaksihan niyang binababa niya si Drew, sumigaw sila, "Di Drew, tawagan mo si Mr. Howler." Binitawan ni Marshall si Drew at umabant kay Matthew. Mukhang medyo maikli ang memory mo. Mabuti pang bumalik ka na. Nauutol na sabi ni Matthew, na paatras sa karamihan. I'm warning you, kapag nalaman ni Mr. Howler na sinaktan mo ang lalaki niya, patay ka na. Hinayla ni Darren ang braso ni Marshall, mahinang nagsalita. Marshall, let's stop this here. Okay naman ang ate mo at ang iba pa. Hayaan mo na lang. Hayaan mo na. Napahawak si Drew sa dibdib sa sakit, nagngangalit ang mga ngipin. Ginawa mo ito sa akin, at isinusumpa kong sisiguraduhin. Ginawa mo ito sa akin, at isinusumpa kong sisiguraduhin kung marami kang ililibing dito. Dreamscape Bar ay tiyak na mapapahamak. Maghanda upang umalis sa negosyo. Iminuwestro niya ang isang nahulog na thug sa lupa. Tawagan mo si Mr. Howler. Darren insisted, Marshall, you need to take these girls and live. I'll manage things from here. Nanatiling tahimik si Marshall, kusa siyang humakbang patungo kay Matthew. Humakbang si Conrad sa harapan ni Marshall. Marshall, go lang. Ako na ang bahala dito. Binigyan siya ni Marshall ng panatag na tapik sa balikat. Ayos lang, Conrad. Pagkatapos, inabot niya muli ang karamihan at hinayla si Matthew pasulong, na naghatid ng matinding suntok sa kanyang mukha. Sumigaw si Matthew, nag-spray ng dugo sa kanyang mga mukha habang siya ay bumagsak sa lupa. Nabalot ng malamig na katahimikan ang bar nang ibinaba ni Drew ang telepono. Naunawaan ng lahat na kapag dumating si Adrian, hindi maiiwasang magkaroon ng kaguluhan. Ang Grimwolf Crew ay naging cancer sa Chinatown ng Terra Nova. Sa suporta ng mga Harlow, nagawinang sila ng isang legion ng 1,000 thug sa paglipas ng mga taon.
Sa likod ng mga eksena, nakipagsabuatan sila sa pagpapatupad ng batas, na nakikibahagi sa iba't ibang mga ipinagbabawal na aktibidad tulad ng drug trafficking, illegal gambling, pagkidnap, pangangikil, at maging ang pagpatay at panununog. Ang kanilang mga operasyon ay minarkahan ng brutalidad at pananakot. Ang sinumang hanggal na tumawid sa kanilang landas ay nahaharap sa malalang kahihinatnan. Ang mga tao sa paligid ni Marshall ay nakikiramay sa kanyang direksyon. Si Brenda, kitang-kitang napailing, hinayla ang braso ni Marshall, na humihimok, "Marshall, kailangan na nating umalis dito. Hindi mo kayang kunin si Adrian." Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ni Marshall bilang tugon. "It's alright, Brenda. Kung hindi natin aayusin ang bagay na ito minsan at para sa lahat, you and Marissa will never feel safe." Si Allison, na pinagmamasdan ng kalmado ni Marshall. Nabigla, "Naiisip mo ba talaga iyon? Susuportahan ka ng matandang babae kahit anong gawin mo, at maaari ka lang tumakbo ng talamak dito. Alam mo ba na ang iyong walang ingat na pagkilos ay maaaring magdulot ng kapahamakan para sa Brenda at Dreamscape Bar? Sinasabi mo bang aayusin mo ng buo ang usaping ito?" Matapang na pag-aangkin iyon. "Ang babaeng iyon ba ang source of confidence mo, Allison?" Sumingit si Brenda, "Paano mo nasasabi yan kay Marshall?" Tumaas ang isang kilay ni Marshall, naiintriga sa tindi ng galit ni Allison. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang kalungkutan nito sa isyu tungkol kay Stephanie. Pinili niyang huwag pansinin, bumalik siya sa paggunita kay Darren tungkol sa nakaraan. Si Allison, galit na galit sa pagpapaalis, ay sumigaw, "Marshall, ano ang nais mong ipahiwatig? Sa tingin mo ba ang pag-arte ng ganito ay makakakuha ka ng respeto ko?" "Brenda, umalis na tayo." Umiling si Brenda. "Hindi, gusto kong manatili dito kasama si Marshall." "Umalis ka. Sa tingin mo makakaalis ka na lang pagkatapos mong tamaan ang isa sa mga tauhan ni Grimwolf Crew. Siguradong nananaginip ka." Sa sandaling iyon, pumasok sa bar ang isang lalaking nasa edad 30s, na napapaligiran ng isang grupo ng mga kahangahangang tulisan. Ito ay si Adrian, ang kilalang pinuno ng Grimwolf Crew. Nag-alinlangan si Darren ngunit humakbang pasulong, na summon ng kanyang lakas ng loob. "Mr. Howler, kami sa Dreamscape Bar ay nagkamali sa sitwasyong ito. Please allow me to explain." Tumugon si Adrian sa pamamagitan ng pagsipa kay Darren, na nagpabagsak sa kanya sa sahig. "Ano ka ba? Sino ka sa tingin mo para magpaliwanag? Ang alam ko lang, ang mga tauhan ko mula sa Grimwolf Crew ay sinalakay sa Dreamscape Bar, at hindi sila aalis dito ng buhay." Pumunta si Conrad sa harap ni Adrian. Boses niya tersi. "Adrian, si Marshall ang kasama ko noon sa Friday Kana. Sabihin na nating kaya niyang mag-isa na magpabagsak ng isang Special Forces unit ng hindi pinagpapawisan." Find novel. Bakas sa mukha ni Adrian ang pagtataka habang sinusuri niya si Marshall. Patuloy ni Conrad, puwersang kinaladkad ni Drew ang dalawang babaeng ito paakyat. Isa sa kanila ay kapatid ni Marshall. "Adrian, kung ipagpatuloy natin ang bagay na ito, ang mga kahihinatnan ay maaaring hindi mahuhulaan. Kung ganoon, hindi ako tatayo." Nadurog ang puso ni Adrian. Pinagmasdan niya si Conrad, tinitimbang ang kanyang mga pagpipilian. Sa paggugol ng 8 taon bilang isang mersenaryo sa Friday Kana, si Conrad ay kasing kilabot ng isang buong pinahusay na batalyon. Kung magpasya sina Marshall at Conrad na magsanib puwersa, madali nilang mapaluhod ang Chinatown. Hindi naman nagmalabi si Conrad. Muling sinulyapan ni Adrian ang malamig at matatag na figure ni Marshall, nakaramdam ng matinding takot na namumuo sa loob niya. Sa kabila ng pagiging suporta nila ng Harlows, hindi maliit na gawain para sa Grimwolf Crew ang paghamon sa isang mamamatay tao ng kalibre ni Marshall. Kahit na inihagis ng mga Harlow ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa halo, naunawaan ni Adrian na malapit na niyang makita ang kanyang sarili bilang isang multo na gumagala sa mga lansangan. Alam ng isang matalinong tao na umiwas sa hindi kinakailangang problema. Mas mainam na umatras sa ngayon at alamin kung paano haharapin si Marshall mamaya.